Isa sa mga pinakakilalang pangalan na nasa merkado ngayong off-season ay si Gary Payton II na opisyal ng unrestricted free agent. Bagamat hindi niya nalampasan ang pamana ng kanyang ama na si Hall of Famer Gary Payton, napatunayan ni The Mitten ang kanyang halaga bilang isa sa pinakamahusay na role player sa liga. Sa kabila ng tangkad na 6'2", bukod tangi ang kanyang laro. Kilala siya sa pagiging elite cutter, pagiging aktibo sa dunker spot at pagiging mapanganib na perimeter defender. Noong 2024-25 season, nagtala si Payton ng 5.2 points, 2.7 rebounds at 1.1 steals per game habang bumabaril ng 54.6% mula sa field para sa Golden State Warriors. Malaki ang epekto niya kahit limitado ang minuto at nanatiling consistent ang kanyang defensive presence sa mga critical possessions. Gayunpaman, tila malabong bumalik pa siya sa Warriors, lalo na't naging tahimik ang kampo ng Golden State sa free agency at tila mas prioridad ang mas malalaking pangalan gaya ni Jimmy Butler. Dahil dito, isa ang Los Angeles Lakers sa mga posibleng destinasyon ni Payton ngayong tag-init. Ayon sa mga ulat, pinag-aaralan ng Lakers ang posibilidad na i-alok kay Payton ang isang biannual exception na nasa halagang humigit kumulang $5.2 million kada taon. Mas magiging natural ang fit ni Payton sa sistema ng Lakers, lalo na sa tabi ni na LeBron James at Luka Doncic, dalawang elite-level playmakers na kayang lumikha ng open looks para sa mga off-ball movers tulad niya. Sa spacing, tempo at IQ ng kasalukuyang Lakers core, maaaring mas lumawak ang papel ni Payton kumpara sa kanyang huling pananatili sa Golden State. Samantala, opisyal ng inanunsyo ng Los Angeles Lakers ang paglagda nila kay Jake LaRavia matapos ang free agency moratorium. Ang dating Memphis Grizzlies at Sacramento Kings wing ay inaasahang papalit kay Dorian Finney-Smith na lumisan na sa koponan. Sa kanyang introductory press conference, ibinahagi ni LaRavia ang kumpiyansa niya sa kanyang playmaking at pagiging connector sa loob ng court, bagay na sa tingin niya ay makatutulong sa sistema ng Lakers lalo na sa tabi ni na LeBron James at Luka Doncic. Yung role ko parang pandikit sa laro. Oo, nandyan sina LeBron at Luka na parehong marunong gumawa ng play, pero sa akin, kaya kong pumasok sa loob, hilahin ang depensa, tapos ipasa agad sa bukas na kakampi. Pinapadali ko lang ang laro, simpleng pasa, simpleng galaw, ani LaRavia. Pakiramdam ko mataas ang basketball IQ ko. Hindi ko pinipilit, basta kung nasaan ang tama, doon ko dadalhin ang bola. Bukod sa pagiging playmaker, malaki rin ang maitutulong ni LaRavia sa depensa at perimeter shooting. Sa 66 games niya sa Memphis Grizzlies at Kings noong 2024-25 season, nagtala siya ng 42.3% shooting mula sa 3-point range. Ayon sa datos ng StatMuse, kahit 19 games lang siya nakapaglaro sa Kings, kabilang siya sa top half ng team sa defensive rating. Sabi pa ni LaRavia, kaya kong mag-adjust kung sino man ang kasama ko sa loob. Sina LeBron, Luka, Austin Reeves. Versatile ako sa offense at defense, sabi niya. Handa rin akong harapin yung pinakamahirap na matchup sa kabila. Unti-unti kong nabubuo yung tiwala sa sarili ko dyan. Kaya sa tingin ko, swak ako sa role bilang 3-and-D connector player ng team na to. Bagamat inaasahang magsisimula siya sa bench rotation, malaki ang potensyal ni LaRavia na maging impact player sa kampanya ng Lakers para sa 2025-26 NBA season. Samantala, mas lumakas ang usapan ngayong off-season tungkol sa posibleng pag-alis ni Nikola Jokic sa Denver Nuggets matapos niyang tanggihan ang contract extension na inialok ng koponan. Sa kasalukuyan, may 2 pang taon si Jokic sa kanyang Supermax deal, $55.2 million para sa 2025-26 season at $59 million sa 2026-27 season. Mayroon din siyang player option para sa 2027-28 season na nagkakahalaga ng halos $63 million. Bagamat eligible siya ngayong taon para sa 3-year extension na tinatayang aabot sa $206 million, pinili ni Jokic na huwag muna pumirma. Ayon sa mga ulat, wala namang issue sa pagitan niya at ng Nuggets at ang desisyon ay mas nakabase sa financial strategy. Kapag hinintay niya ang 2026, maaaring lumobo ang halaga ng extension na pwede niyang makuha na umaabot ito ng halos $285 million. Para sa Los Angeles Lakers, hindi pa praktikal o posible sa ngayon ang pagkuha kay Jokic. Hindi siya magiging free agent hanggang sa matapos ang player option niya sa 2027 at tila committed pa rin ang Denver na panatilihin siya bilang franchise player. Bukod pa rito, ang laki ng kanyang kontrata ay nangangailangan ng malaking cap space at mga matching assets kung sakaling papasok sa trade negotiations. Sa madaling salita, malayo pa ang anumang seryosong galaw mula sa Lakers o ibang teams, maliban na lang kung magbago ang sitwasyon sa loob ng susunod na 2 taon. Ang pinakaklarong senaryo kung saan pwedeng pumasok ang Lakers ay sa 2027, kung saan posible na siyang magdesisyong mag-free agency o kung sakaling biglang buksan ng Nuggets ang pinto sa trade. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat bang maghintay ang Lakers hanggang 2027 para sa free agency ni Jokic? O mas mainam bang umaksyon na ngayon kung sakaling ipatrade siya ng Nuggets bago pa man siya umabot sa player option niya? Posible na ba ang big move? Komento nyo na!